Iyon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang pag-usapan muna natin itong Pugo sa may Purak, Pampanga. Pagkatapos ng Pugo sa may Bamban, Tarlac, na sinasabi na ang may-ari ng lupa na pinagtayuan ng Pugo na yun ay itong si Mayor Alice Guo, ang pinaka-controversial na mayor ngayon sa ating bansa. Dito naman tayo sa may Purak, Pampanga, mga kababayan. Ito yung nakaagulat kung ito man ay may katotohanan. Kasi ayon sa YouTube channel ni Engineer Tuto Kausing, ang may-ari daw ng lupa na pinagtayo ng Pugo na ito ay walang iba kung hindi si Senador Lito Lapid at ang mayor ng Purak, Pampanga. Magkasosyo si Senador at si mayor, mga kababayan, sa Pugo na yan. Kaya pala napakalakas ng loob ng mga insik na ito na magtayo ng mga illegal na Pugo dito sa ating bansa. Dahil nga protektado pala sila ng mga matataas na halal na opisyal dito sa ating bansa. Kaya pala walang takot itong mga insik na ito, mga kababayan. Itong si Senador Lito Lapid, sa palagay ninyo, kung halimbawa may katotohanan man yan, ipapatawag kaya ito sa Senado, isang senador din ito, ipapatawag din kaya ng kanyang mga kasamaang senador, katulad din kaya kay Mayor Alice Guo at itong mayor ng Purak, Pampanga. Dapat ding makita natin ito na magsalita. Baka katulad din ito ni Mayor Alice Guo na lumaki din sa farm, mga kabayan. At hindi alam. Baka sabihin naman itong mayor ng Purak na lumaki din siya sa farm, nag-aalaga ng baboy. At itong si Senador Lito Lapid, itong si Leon Guerrero, baka sabihin nag-alaga lang ito ng kabayo sa farm. Talaga naman, mga kababayan, na grabe, nakakabahala na yung mga ganitong pangyayari dito sa ating bansa. Dahil grabe ba naman ang mga protektor ng mga illegal na Pugo na ito ay napakataas, matataas na opisyal dito sa ating bansa. Ito na, huwag na natin itong patagalin na talagang magugulat kayo sa inyong maririnig. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Ating pag-usapan ay patungkol sa nagbabaga na patuloy na bumabaga na kwento sa Purak, Pugo, maliban pa sa Bamban, Pugo. So, ibig sabihin, dako muna tayo sa Purak, Pugo at babalik tayo sa Bamban, Pugo. So, matandaan po natin na nagpalabas po si Ron Kasaki. Hello, sir. So, natandaan natin na yung opisyal ng PAOK-TF na spokesman, na si kaibigan ko ito dito, si Sir Casio ay nag-anunsyo na magugulat kayo pag ibalita nila kung sino may-ari ng Pugo. Ito, inuunahan ko na, pero hindi ko alam kung tama ako, pero ito sa akin ay kwento ng isang reliable na informante na isa sa may-ari ng lupa na ginatagamit na kung saan pinatayo ang 10 hektarya na Pugo compound ay walang iba po, ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid. Kasama ang mayor ng Purak, Pampanga na si Jing Kapil. Jing Kapal ang mukha. So ngayon, dito natin matatagpuan na yung mga opisyal ng ating bayan ay walang tinatawag na delikadeza. Itago man lamang nila yung kanilang pangalan kasi nakakahiya. Kung hindi sila nahihihiya sa pangalan nila na masangkot o may dikit man lamang kahit hindi totoo sa mga kagawaing mga illegal, immoral at mga korupsyon o pag-abuso, ay dapat sana hindi na nila nilagay niyan kasi at least kung kumikita sila, huwag lamang nila idalhin sa malalang mukha ang Pilipinas at ang mga Pilipino. So, grabe ito, grabe. Sobrang grabe. At sa isang topic, hiwalay na topic, isisiwalat ko kung paano nabuo ang lupa na yan. Ang lupa na yan ay binuo, ang ibibigay ko lang muna sa iyo ngayon ay ang nagbumuo ng lupa na yan at namigay ng lupa kay Lito Lapid at saka kay Mayor Jing Kapil ay yung may-ari ng Grand Royal Palazzo Hotel. Okay?
So siguro mga taga Pampanga, mga Kapampangan, kilala ito kung sino ang may-ari ng Grand Palace Palazzo, Royal Grand Palazzo Hotel. So ngayon, matindi talaga, sabi ni Shiro Kansake, matindi talaga si Leon Guerrero, nahulog na sa kabayo. So Rin Cunada, Mix TV, alaikum assalam. So Ronnie Ramos, bakit nga ang Pinoy binubuto pa yung si Lapid? Marisa Garcia, oh my God, dapat mga Pinoy binubuto. Sabi ni Marisa Garcia, oh my God, dapat huwag na ibutos, halip na yan. So, grabe talaga. Ito, depende naman na nagtataka naman ako sa buong Pilipino. Paulit-ulit na binubuto. Ang daming mga anomalya kinasasangkutan ni Tiso Lito Lapid. Pagdating sa Senado, wala namang ginagawa. Chairman lamang siya ng Committee de Silencio. Ay nako. Lito Lapid, the quarrying boy. O, yung kasagsagan ng lahar, quarry, ay siya ang kumikita dyan. Ronnie Ramos, Emily Susan Romero, watching from Nabutas, Nilon Taran, wala na nga nagawa yung Lito Lapid na yan sa Senado, sakit pa ng ulo. So, Ronnie Ramos, ano kaya, Marisa Garcia, ano kayang gagawin ni Risa Hontiveros at saka ni Wing Gatchalian? Makita nila kasama nila ay yung dala nasa pugo din, ang kamay nasa pugo. Sirukan Sake, Ricky Mantile, Jerry Calonstedt, no? Sa Ronnie Ramos. Tapos, anyway, diretso tayo. Okay, ito ang pag-usapan natin. Ang 10 hektarya na lupa kung saan nakatayo ang Pogo ay pag-arian sa pangalan sa papel ng Victoria Tourism. Na pag-ari naman ng isang korporasyon na ang majority, ang pag-arian ay pinangungunahan ni, mamaya ko na sabihin kung sino, hindi ko na sabihin, sa sunod na vlog, ay ang may-ari niyan ay sadyang pinuha si Lito Lapid at si Mayor Jing Capil para mabigyan ng proteksyon. Kasi isisiwalat ko later on, ang lupang iyan ay inagaw mula sa dugo ng mga magsasaka. Kasama rin dyan sa isisiwalat ko later on kung paano nakipagkutsaba yung Department of Agrarian Reform na pinangungunahan ng mga legal officers ni Conrado Estrella III. So, yan, makikita niyo kung paano lahat yan. At yan, isisiwalat ko sa sunod na marami na ang pinatay dyan. Sa loob ng Pogo Hub na yan na mayroong tinatawag na Park Hotel. Sa Park Hotel, labas-masok dyan si Lito Lapid. Labas-masok din dyan yung mayor ng Purak na si Jing Capil. Labas-masok din dyan ang ibang opisyal ng Pampanga. Kaya, sa totoo lang, ang problema natin, kaya ang mga politiko nating abusado ay patuloy na umaabuso at walang kimi, walang takot na dumidiretso sa kanilang gawain para kumita sapagkat ang mga pulis na pwedeng umaristo sa kanila ay may tinatanggap din sa mga hatag ng Pugo. Kasama na dyan si Central Luzon Director Jose Hidalgo, kaya dapat tanggalin na yan mula sa Central Luzon na PNP. Kasama din dyan ang Provincial Director ng Pampanga. Sa bandang side naman ng Tarlac, magkatabi lamang yan. Ganon din, kasama din dyan ang Provincial Director ng Tarlac. Kasama din pati, sa totoo lang, sa sunod lang, sasabihin ko, pati si Gobernadora ng Tarlac, sasabihin ko, isisiwalat ko ang kanyang dikit dyan sa kay Bamban Mayor Alice Go. So itong usapin ng Pugo, sobrang na ito, sobrang balahura na ito talaga. Ang bayan nating Pilipinas ay hindi nito makausad-usad. Marami na pong namatay sa Pugo na yan. Sa susunod ko na isisiwalat kung sino-sino ang mga namatay. Para dito muna, importante lamang malaman ng publiko na ang lupa na tinatayuan ngayon ng Pugo Hub, 10 hektarya, ay inagaw yan. Inagaw sa mga magsasaka. At para mabigyan ng proteksyon ang nangagaw na may-ari ng Grand Royal Palazzo
nasa Angeles City ay kailangan niya ng proteksyon, kaya binigyan ng lupa si Lito Lapid. Binigyan ng lupa si Jing Capil. Kaya yan po ang sitwasyon dyan. So ngayon, happy naman ito si Lito Lapid kasi meron siya natatanggap. Happy din naman si Mayor. Happy din naman ang lahat ng pulis dyan. Lalo na yung mga hepe ng Purak dyan. Napakaliit na bayan, Purak at saka Bamban. Third class municipality. Ang liit ng income. Bakit dyan namamayani ang mga pugo? Bakit dyan sila pumupunta? Ang ibig sabihin, kailangan nila malalayo sa mata ng mga taga-usig ng pamahalaan. Kasi pag malapit sila sa mata ng mga taga-usig, kagad-agad madidiscover sila. Ang sa Bamban na pugo na establishan na natin na may tunnel sa ilalim. Kaya kasing lalim ng tunnel ang totoong kwento dyan sa Bamban Pugo. At ganon din ang kwento dyan sa Lucky South 99 na nagpapatakbo ng Pugo dyan sa Purak, Pampanga. Kaya bayan ko, mag-isip-isip na kayo, umaapila ako sa mga kabalen ko. Kayo ang pwede magbago ng mukha ng bayan ng Pilipinas. Kasi bakit? Marami dyan sa inyo, sa Clark, Angeles, sa lugar nyo, sa Bamban, sa Purak, marami pang iba. Marami pang iba. Mababago ang mukha ng Pugo, maapektahan ang buong Pilipinas. Biro mo yung senador ninyo na si Lito Lapid, kapwa nyo kabalen, Leon Guerrero kung tawagin, ay mahuhulog na dapat yan sa kabayo. Dapat hindi na patagalin yan. Dapat hindi na ibutong muli kasi pinuno ko, no? Pinuno ng mga kasamaan. Yan ang problema dyan. So, yan ang ating isisiwalat yan. Lagi dyan sila ni Lito Lapid. May hotel kasi dyan, Park Hotel sa loob ng Pugo. So, dyan, si Mayor Jing Capil ay dyan siya nakatira. Dyan na siya nakatira sa loob ng Pugo. Kaya, 2 oras bago pumasok ang grupo ng PAOK TF, nakasibat na sila. Sinibat ni Mayor Jing Capil at hepe ng Purak, Pampanga na si Police Colonel Palmer, babae, Domingo Guardiaya. Sinibat nila ang mga 90% ng mga tao ng Pugo dyan. So bago pa nakapasok, kasi ang problema ng PAOK TF, nung nandoon na sila sa loob ng hotel, ay tumawag pa itong Branch 14, Malolos Regional Trial Court, at sinabihan sila na binabawi ni Judge ang search warrant. Dahil binawi, napilitan ngayon mag-apply sa Branch 45 ng Regional Trial Court Pampanga kaagad-agad ang grupo ni dating General Gilbert Cruz na hepe ng PAOK TF. Mabuti na lang at binigyan din sila kaagad-agad ng search warrant. Kaya at least kahit papano, may naabutan pa sila ng 187 na tao. So ang 187 na tao na may mga Pilipino, may mga Vietnamese, mga iba pang nasyonal, mayroong Malaysian, mayroong Indonesian. So diyan na makikita ngayon kung gaano katindi ang koneksyon ng Pugo, pati hudikatura na kasama sa sindikato nila. Yun ang ang tindi ng isiniwalat ni Engineer Tuto Kausing. Hindi pala nakakaalam itong si Tuto Kausing ay isa din itong abogado magaling din itong abogado na ito. At yun na nga, itong si Senador Lito Lapid, sana nga din kung halimbawa ipatawag din ito sa Senado para naman makapagbigay ito ng komento tungkol sa aligasyon laban sa kanya at itong mayor ng Purak, Pampanga na si Mayor Jing. Talagang napakatindi nito dahil nga mga politiko ang protector nitong mga nagsilipan ng illegal na pugo na sinasabi nga ng pugad ng krimen. Itong pugo na ito, nakakabahala na nga ito dito sa ating bansa dahil sa sinasabi din na ginagamit ng China para mag-spy dito sa ating bansa. Kung ito man ay may katotohanan, dapat nga matigil itong pugo na ito. At itong mga sangkot na ito ay kailangan managot sila sa ating batas. Pati mga huwis pala ay nababayaran kasi nga ipinatigil yung search warrant
Biruin nyo ba naman yan mga kababayan? Pati mga huwis ay kaya na nilang tapalan. Sa bagay mga kababayan, pira-pira lang talaga ang labanan, sabi ng ating mga kababayan. Pag may pira, maraming magagawa. Itong pugo na ito ay napakaraming pira ng mga ito. Milyon, bilyon mga kababayan. Yun ang kayo na lang yung bahalang umusga at hanggang dito lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo Shoutout kay Ma'am Berje Berhel de Dios ng Pulilan, Bulacan Shoutout kay Roberto Alcuda. Shoutout kay Franciusa Fortis. Shoutout kay Lina Mungas. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Mercy Aquibas. Shoutout kay Remy Cruz, kay Anton Mani. Shoutout kay Smiling Lobster at kay Michael Halanduni. Yun ang arahan dito na lang muna at once again. This is Ronde TV mo. Ingat niyo lahat. God bless bawat isa sa atin.